Alright, dito naman tayo sa separation pay under Article 298 and 299 ng Labor Code. Alam nyo ba na ang separation pay ay isang uri ng compensation na ibinibigay sa empleyado na terminated mula sa kanyang trabaho dahil sa mga sinasabi nating authorized causes na nakalagay under Article 298 and 299 ng Labor Code. Okay? Hindi po ito yung kapag nag-resign ka may makukuha kang separation pay, hindi po yon isa sa mga instances na nakalagay sa Article 298 and 299 para magkaroon ka ng separation pay. So lilinawin po natin, ang separation pay ay hindi ibinibigay sa isang empleyadong nag-resign na matagal na sa kumpanya, hindi po. Pero makakakuha kayo niyan kung mayroon kayong company policy, kung nakasulat sa employment contract, kung nasa handbook ninyo, or kung nasa CBA, kung may union sa kumpanya at meron kayong nakalagay na ganong policy sa inyong collective bargaining agreement. Meron yon. Pero ito po yung separation pay na nakalagay sa Labor Code. Ngayon, magkano ba yung makukuha mong separation pay? 1 month ba for every year of service o half month for every year of service? Nakadepende po yan kung ano po yung dahilan ng inyong separation. Okay? Again, hindi po kasama yung resignation dito ha. Nakadepende kung ano yung dahilan ng iyong separation. So, kung ang dahilan ng iyong separation ay retrenchment to prevent losses, halimbawa, nagbawas ng empleyado or nagbawas ng personnel sa inyong kumpanya, ang management para maiwasan yung losses, ganon. 1/2 month pay for every year of service. Halimbawa din, nag-close or nag-stop ng business or ng operation, yung establishment ninyo. Entitled kayo sa 1/2 month pay for every year of service. Kung ang employee ay may sakit at yung kanyang sakit ay hindi nagagaling within a period of 6 months at yung kanyang continued employment ay prejudicial na sa kanyang kalusugan o sa kalusugan ng kanyang mga kapwa-empleyado, half month pay for every year of service. O para naman ito sa mga security guard na walang service assignment for a continuous period of 6 months, entitled na kayo sa 1/2 month pay for every year of service. Ito pang isa, lack of service assignment din ng isang empleyado under the agency. Ito yung mga contractor or subcontractor na may lisensya sa DO 174 or Department Order 174. Ito yung mga agency employees. Okay? So, lack of service assignment ng mga agency employees for a continuous period of 3 months. Entitled na kayo sa 1/2 month pay for every year of service. Paano naman kung wala ka ng service assignment bilang isang security guard dahil matanda ka na by reason of age? Magkano ang separation pay na makukuha mo? 1 month pay for every year of service. Okay. Kung sa redundancy, magkano yung makukuha mong separation pay? 1 month pay for every year of service. Halimbawa naman si kumpanya, nag-install siya halimbawa ng mga machine or mga robots, gano'n, di ba? Nauuso na yon. So, kailangan na niyang tanggalin yung mga empleyado kasi meron siyang ipinalit na machine. Ang tawag doon, installation ng labor saving device. Ang makukuha mong separation pay ay 1 month pay for every year of service. Now, meron pa bang isang instance kung saan makakakuha ka ng 1 month pay for every year of service? Yes. Yung tinutukoy natin halimbawa, kapag nag-file ka ng illegal dismissal case laban sa iyong employer, nanalo ka. Siyempre, ang award niyan, kapag nanalo ka, reinstatement ang ibibigay sa'yo ng korte and full back wages. Ngayon, yung reinstatement, kapag hindi ka na pwedeng ibalik doon sa dati mong posisyon, kasi wala na yung posisyon mo or may pumalit na sa'yo doon sa posisyon na yon, so impossible na yung reinstatement, hindi na pwede. Ang ibig sabihin, makakakuha ka na ng separation pay na 1 month pay for every year of service. So, yun po yung computation ng separation pay.
Dun sa nabanggit natin kanina, di ba meron tayong nabanggit na 1/2 month pay for every year of service. So kung naka 2 years in service ka na, meron kang makukuhang 1 full month ng separation pay, tama? Paano kung naka 1 year ka lang? So, ibig sabihin, kalahating buwan lang ba yun? No. Guaranteed yun na 1 month. Okay? Kasi whichever is higher. So, 1/2 month pay for every year of service or 1 month, whichever is higher. So, kung 1 year ka lang, hindi 1/2 month pay ang makukuha mo for every year of service, kundi 1 month. Okay? Sa computation po ng separation pay, ang computation ay base sa latest na sahod ng empleyado, latest salary rate. So, basic lang ba o kasama yung allowance? Hindi lang po basic ang kasama. Kasama din po yung regular allowances na tinatanggap ng empleyado sa computation ng separation pay. So, basic salary plus regular allowances. Yun ang computation. Yun ang isasama sa computation. And para din naman po sa mga employer na mag-i-implement ng authorized causes ng termination ng kanilang mga empleyado, tandaan po ninyo na merong 1 month notice sa employee and 1 month notice sa DOLE before mag-implement kayo ng termination based on authorized causes.